giniginaw po ako. Oh, Ling, heto. Gamitin mo na itong sako ko. Malamig talaga ngayon kasi malapit ng magpasko. Inay, masaya po bang Pasko? Oo naman. Masaya ang Pasko, mga anak. Kasi ito ang araw ng bigayan. Araw para magkasama ang buong pamilya. Pero bakit po ganun? Hindi po namin maramdaman ang saya ng Pasko. Wala po kasi tayong regalo at mga handang pagkain. Mga anak, hindi lang naman nababase sa regalo o handang pagkain ng diwa ng Pasko. Kahit na wala tayong handa o regalo, ang importante, magkakasama tayo sa Pasko. Ginaw. Ay naku, wag na kayong malungkot mga anak. Malay ninyo, bago magpasko magkaroon tayo ng pera. Ibibili ko kayo ng masasarap na pagkain at hindi na pagpag. Sana po, Inay. Marinig din ng Diyos ang mga dasal namin. Yumakap lang kayo sa akin. Ha, John Jeff? Ling? Makakawala yun ng ginaw. Inay! Inay! Aray! Sumasakit na naman pong tiyan ko. Aldrin, si Ling, sumasakit na naman ang tiyan niya. Anong pakialam ko? Aldrin naman! Huwag ka naman ganyan sa anak mo! Bakit ba sumasakit ang tiyan yan, ha? Nakakain na naman ba yun ang hindi maganda? Kahapon pa kasi sumasakit ang tiyan ni Ling. Siguro dun sa kinain niyang pagpag. Inay! Inay! Aldrin, dali na natin sa ospital si Ling. Ano dalhin sa ospital? Bakit? May pera ka? Ay naku, Janelle! Sige na, ikaw nang bahala dyan sa anak mo. Alis pa ako. Aldrin! Nakikiusap ako! Dali na natin si Ling sa ospital! Kung gusto mong dalhin si Ling sa ospital, bahala ka. Pero wala ako ipapambayad dyan, ha? Bahala ka maghanap ng pera. Parang nakikita ko ang hinagpis ni Janelle sa kalagayan nila. Ang pamimilipit sa sakit ng tiyan ni Ling. Ay, Diyos ko, tulungan niyo po sila. Buti pa sila, masaya. Inay! Inay! Oo anak, kumusta ka na? Ano na ang nararamdaman mo? Nahihilo po ako, Inay. Diyos ko, nilalagnat ang anak ko. Tulungan niyo po sana kami. Inay, sumasakit na naman po yung tiyan ko. Ling anak, magdasal ka lang kay Jesus ha. Mawawala rin yan. Pasensya ka na kung hindi kita madala sa ospital ha. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera Ling, patawarin mo ko kung hindi ko kayang maibigay sa'yo ang mga pangangailangan mo. Inay, Ano, Ling? Gusto mo bang kumain? Hindi ka pa kumakain simula kaninang umaga. Huwag kang mag-alala. Bumili ako ng konting pandesal para sa'yo. Hindi na kita pakakainin ng pagpag. wala po akong gana. Sumasakit po kasi yung tiyan ko Inay, si Itay po. Nasaan na po siya? Hindi pa rin umuwi ang itay mo hanggang ngayon. Hindi ko alam kung nasaan na siya.
Uuwi pa po ba siya? Ewan ko, anak. Siguro uuwi pa yun sa atin. Mahal pa po ba tayo ni Itay? Ling, anak. Mahal tayo ng itay mo. Ha? Sige na. Matulog ka na, anak. Inay, pwede po bang pakibigay itong sulat ko kay Papa Jesus sakaling dumaan siya rito? Sige, anak. Matulog ka na. Opo, Inay. Papa Jesus, kung sakaling mabasa mo po ang sulat ko, matupad po sana ang hiling ko. Hindi ko po kailangan ng laruan, damit, o kahit po masarap na pagkain ngayong Pasko. Ang hinihiling ko lang po sana sa inyo, sana maging masaya na po ang pamilya namin, lalo na po si Inay. Papa Jesus, naaawa na po kami kay Inay. Lagi na lang po siyang umiiyak. Nasasaktan. Marami na po siyang tinitiis. Sana po, Papa Jesus, pasayahin niyo naman po sana ang buhay namin. Sana po matapos na ang paghihirap namin. Papa Jesus, sana po matupad ang maliit na kahilingan ko para sa inay ko at sa pamilya namin. Salamat po ng marami. Nagmamahal. Ling. Ling, anak. Inay. Inay. Mahal ko po kayo. Inay, ang ganda po ng mga paputok. Oo nga eh. Sana nga lang may pinagsasaluhan tayong pagkain ngayon. Sana rin kasama natin ang tatay mo. Siling nga pala. Natutulog pa po si Ling sa kariton eh. Teka, Janjep, gigisingin ko lang si Ling. Kailangan niyang makita itong magagandang paputok. Ling? Ling, anak. Gising na. Ling? Ling! Gumising ka! Ling! Ling! Bakit po, Inay? Janjep! Ang kapatid mo! Hindi na yata kumikilos! Ling! Ling! Gumising ka! Ling! 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 Halika, Janjep! Sumama ka sa akin! Dali na natin si Ling sa ospital! Bahala na! Tatanggapin naman siguro nila si Ling! Magpapakaawa ako sa kanila! Ling, anak! Patawarin mo ko! Patawarin mo kami ng itay mo kung wala kaming kwentang mga magulang.
Pinabayaan ka namin mamatay. Kung may babalik lang sana ang panahon, itatama namin ang itay mo ang mga pagkakamali namin sa inyo. Huling anak! Hindi ito mangyayari sa'yo kung may pera lang kami. Kaso mahirap lang tayo eh. Malayo sa atin ang swerte. Patawarin mo kami, anak. Janelle! Janelle! Aldrin! Ano na nangyari sa anak natin? Wala na siling. Patay na ang anak natin. Kubo! Bakit ka ba nandito, ha? Dito! Darating ka lang kapag may nangyari sa pamilya mo! Ha? Saan ka magaling? Bakit wala ka sa oras na kailangan ka namin? Ano po ako, Janelle? At kailan ka pa natuto maging responsableng asawa tapos sa mga anak mo? Aldrin! Namatay si Ling dahil sa kapabayaan mo bilang ama! Hindi natin nadalagan sa ospital ang anak natin kasi hindi mo ako tinulungan sa paghahanap ng pera! Inakasan mo ang responsibilidad sa sarili mong pamilya! Mahalin mo ko, Janelle. Humingi ka ng tawad sa mga anak mo! Huwag sa akin! Ling, anak ko. Tama na. Oo, Janelle. Sakit talaga mawala ng anak. Pero kailangan natin tanggapin na wala na sa atin sila. Masakit sa akin na namatayan na tayo ng anak. Hindi pa natin makuha ang bangkay niya. Dahil wala tayong pambayad. Kinuha na lang ng ospital ang bangkay ng anak natin para pag-aralan ng mga estudyante ng medical school nila. Wala na tayong magagawa. Kundi hayaan na lamang ang ospital kung anong gusto nilang gawin sa bangkay ng anak natin. Sobrang kawawa naman tayo, Aldrin. Gusto ko na mawala ng pag-asa. Inay, Itay, nagugutom na po ako. Aldrin, may pera ka ba riyan? Bigyan mo siya ng pera pambili ng pagkain. Wala eh. Hindi pa ako nakakapag-botet dyaryo, John Jeff. Pwede ba mamaya ka na lang kumain? Pero hindi ko na po kaya, Itay. Ang sakit na po ng tiyan ko. Kaawaan niyo naman po kami, Diyos ko. Nasaan na kaya si John Jeff? Bakit hanggang ngayon hindi pa siya umuwi? Baka kasama lang ng mga kaibigan niya. 10 oras na ng gabi! Hindi pwede ito, Aldrin! Hanapin mo siya! Saan ko siya hahanapin? Kung saan-saan na yun nakarating. Madalas ko siyang makita sa kalye ng P.O. Campo, malapit sa LRT Vito Cruz Station. Doon natin puntahan si John Jeff! Abay, ikaw na lang. Aldrin naman!
Nawawala na nga ang anak natin tapos ganyan ka pa! Janelle, binatilyo na si John Jeff. Alam niya ang ginagawa niya. Di na yun bata. Gustong gusto kitang samahan, Janelle, pero naninigas sa mga hita ko. Hindi ko na halos maihakbang. O sige, Aldrin. Ako na ang maghahanap sa anak natin. Nasaan na kaya si John Jeff? Sana makita ko na siya. Janelle! Aling Gloria! Nakita niyo po ba si John Jeff? Ay, kanina ko pa po siya hinahanap. Ay, kaya kita tinawag. Kasi nakita ko yung anak mo kanina. Kasama ng mga batang hamog. Nagkaroon ng hulihan kanina at isa si John Jeff sa dinala sa presinto ng mga pulis. Ano? Nagmamakaawa po ako sa inyo, sir. Ibalik niyo na po sa akin ang anak ko. Pangako po, babantayan ko siyang mabuti. Hirap na po kami. Ay, nako. Pamasko na lang sana ninyo sa amin. Sige, Iha. Sarento. Balik na nga natin ang anak nito. Ay, sobrang pagmamakaawa eh. Sige po, ito na po ang anak ninyo. Masalamat kayo kay Chief, mabait. Inay. John Jeff! Anak ko! Halika rito! Payakap sa anak ko! Anak! Bakit ka naman ganyan? Bakit ka sumama sa mga batang hamog? Inay. Mabuti at pinuntahan nyo agad ang anak ninyo rito kasi kung hindi, naku mapipilitan kami surrender siya sa Huwag DSWD. po, sir! Huwag po! Bantayan nyo sana maigi ang anak ninyo para hindi na ito maulit. Kasi kapag nahuli pa namin siya, dadalhin na po talaga namin siya sa DSWD. At kayo ang kakasuhan namin kasi hindi naman namin pwedeng kasuhan ang anak ninyo eh. Menor de edad ho ang anak ninyo. Mrs., pinagbigyan lang po namin kayo ngayon pero sa susunod, hindi na po. Matanong ko lang, may trabaho ba kayo? Sir, nagbobote dyaryo bakal po ako. Doon po kami nakatira sa Rojas Boulevard. Mrs., wala ho ba kayong mga kamag-anak na po pwedeng magbantay sa anak ninyo? O kung ano man, para naman makapagbagong buhay ho ang anak ninyo. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Kakausapin ko po ang asawa ko para mabantayan namin si John Jeff. Nawalan na po kami ng anak noon. At ikamamatay ko kung mawawalay pa siya sa amin. John Jeff, ilagay mo pa sa plastic yung ibaryan. Inay, ano pong ginagawa niyo? Iiwan na po ba natin si Itay? Pupunta na tayo ng Talavera, anak. Sa lola mo. Inay, ayan na po si Itay. Mabuti at inabutan mo pa kami. Aalis na kami ni John Jeff. At saan naman kayo pupunta? Babalik na ako sa mama ko. Hindi na namin kaya ni John Jeff ang buhay na ganito. Aldrin, ayaw na naming tumira pa sa Rojas Boulevard. O sige, kung gusto ninyo umalis, bahala kayo. Hindi ko kayo pipigilan. Kita mo na. Yan lang naman ang hinihintay mo, hindi ba? Mahal ko kayo. Pero kung gusto niyo na talagang umalis, wala na akong magagawa. Mahal mo ba talaga ang pamilya mo? Aldrin, hindi ako naniniwala. Alam kong hindi mo kami mahal kasi wala kang ginawa para umayos ang buhay natin. Janelle. Ngayon, alam ko na kung bakit ayaw sa'yo ng mama ko. Sana pala hindi ko sila sinuway.
Pinagsisisihan ko yung ginawa ko na sumama akong magtanan sa'yo. Sige na, Aldrin. Magkanya-kanya na tayo. Mabuti naman at nagising na sina Janelle at narealize niyang nagkamali siya ng desisyon. Hindi yung purong ako, ikaw, laban sa mundo. Kailangan ay panibagong buhay. Mama! Anak ko! Diyos ko po! Nagbalik ka, anak! Ma! Ma! Sorry po kung iniwan ko kayo at ipinagpalit kay Aldrin. Nagkamali po ako ng desisyon. At nandito po ako ngayon para itama ko ang aking mga pagkakamali. Sana po mapatawad niyo ako. Pinapatawad na kita, anak. Hindi rin ako galit sa'yo. Dahil ang importante lang naman sa akin. Nagbalik ka na. Lola, Ito ba ang apo ko? Janelle? Opo, Ma. Si John Jep. Ang totoo po niyan, may 2 pa akong anak kaso namatay na. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Ang asawa mo, kumusta na? Iniwan namin sa Maynila si Aldrin. Napuno na kami sa kanya, Ma. Puro hirap at pagdurusa lang ang naranasan namin ni John Jep. Ako po. Kahit po mahal ko siya, hindi makakatulong ang puro pagmamahal kung gusto kong maiangat ang buhay namin ni John Jep. Anak, nalulungkot ako sa sinapit ng inyong relasyon. Eh kayo po, Ma. Kumusta na po kayo? Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang ako sumaya ulit. Alam mo ba, simula nung sumama ka magtanan sa lalaking yon, walang araw at gabing hindi kita pinagdasal sa Diyos. Sana nasa mabuti kang kalagayan. Na sana huwag ka nang pabayaan. Salamat dininig din ng Diyos ang panalangin ko na makabalik ka sa akin ng ligtas. Ma, pangako, hindi ko na po kayo iiwan. Oo. Magkakasama na po tayong 3. Janelle! Nasaan na ang apo ko? Pumasok na po sa school. Ma, marami po akong pinapanood dito sa cellphone ng mga pagkaing pwede nating inegosyo. Tingnan niyo po ito, oh. Ano yan, anak? Ice cream ba yan? Ang sabi dito sa video, Dalgona coffee raw ito. Dalgona. Ito po yung trendy ngayon. Ma, gusto ko pong magtayo ng maliit na kapihan sa tapat ng bahay natin. Sige, Janelle. Buo ang suporta ko sa'yo. Bibigyan kita ng puhunan. Inay, ano po yung ginagawa nyo? Pinapractice ko ang sarili ko na gumawa ng Dalgona coffee. Alam kong kakaiba ito, pero gusto ko yung kakaiba. Malay natin, baka magustuhan ng mga kapitbahay natin ang ginagawa ko. Janelle! Oh, Ma! Ano po yung daladala nyo? Oh, teka, box ba yan ng coffee maker at electric mixer? Eto. Binili ko ito sa appliance center doon sa bayan. Naku, salamat po, Ma!
ito nga po ang mga kailangan ko. Malaki ang nabenta ko sa online selling kaya nakabili ako nito. Hindi ka na mahihirapan sa paggawa ng dalgona coffee na sinasabi mo. Nag-eeksperimento nga po ako kung ano pa yung pwede kong idagdag sa kapihan na gagawin ko. Bala ko po, 4 na klase ang i-offer ko sa mga customer. Puro, tapos yung creamy, tapos yung may halong chocolate. Alam niyo po ba, natutunan kong gumawa nito nung pandemic. Ay, o sige anak, ipagpatuloy mo lang yan, ha? Basta, palagi mong tatandaan, magtatagumpay ka sa mga plano mo. Basta huwag ka lang makakalimot sa ating Panginoon. Uy, naku, subukan ito. Ma! Ang dami nating customer! Kape namin. Binabati kita, anak. Successful ang coffee business mo. Gustong-gusto po nila yung kaping may chocolate at yung dalgona coffee. Ay, dali ninyo. Ay, magaling ka sa negosyo, anak. Ipagpatuloy mo lang yan. At aasenso ka rin. Oh. Inay! Lola! Ay, naku, eto na pala ang apo ko. Ano, Janjep? Salamat. Kumusta na ang pag-aaral mo? Inay, punta raw po kayo sa recognition day. May award po akong matatanggap. Talaga, anak? Opo, top 10 po ako sa klase. Ay, congrats, apo. Ang talino mo talaga. Nagmana ka sa amin ng inay mo. Masaya ako para sa'yo, anak. Nakakabangon na kayong pareho. Ma, salamat po sa inyong buong suporta. Kung hindi dahil sa inyo, hindi namin ito mapagtatagumpayan ng anak ko. Mahal na mahal kita, anak. Malaking bagay na sama-sama tayo ng apo ko. Kung ano pa ang may tutulong ko, ha? Sabihin mo lang sa akin. Bakit? Ay, hindi sinasamahan ng luha ang magandang takbo ng kapihan mo. Ha? Tahan na. O sige na, asikasuhin mo na sila. Sino kaya itong kumakatok? Gabing-gabi na. Wala naman kaming inaasahang bisita. Mama, Aldrin? Ano ginagawa mo rito? nandyan po bang mag-ina ko? Oo. Nandito sila. Pero nagpapahinga na eh. Oo, mukhang pagod na pagod ka. Ang layo po ng binyahe ko mula Maynila eh. Papunta rito sa Talavera. Halika. Halika, pasok ka. Mama, hindi ko po alam kung ano po ang sasabihin. Parang binubuhusan po ako ng malamig na tubig sa malaking kahihiyan. Tiyak po na nasabi na sa inyo ni Janelle ang pinagdaanan namin sa buhay. Ano ang gusto mong sabihin ko, Aldrin? Palayasin ka at pagsalitaan ng masasakit sa nangyari kay Janelle? Hayan ang sofa. Diyan ka na magpahinga. At bukas na kayo mag-usap ng asawa mo. Good morning, Ma. Aldrin? Anong ginagawa mo rito? Paano mo kami natuntun? Humingi ako ng tulong sa mga pinsan mo doon sa Maynila. At binigay nilang address nyo dito sa Talavera. Kumusta kayo ni Janjep? Eto, mabuti naman. Nakakabangon na kami sa hirap. Masaya akong marinig yan mula sa iyo. Bakit ka pa nagpunta rito? Kung hihilingin mo na sumama kami ni Janjep pabalik ng Maynila, tapos patitirahin mo lang kami sa kalsada, wag na lang. 9 na buwan simula nung iniwan niyo ako ni Janjep. Maraming nagbago sa buhay ko. Namasada ako ng pedicab noong una. Hanggang sa napasok ako bilang staff na isang warehouse ng mga pagkain. At bago ako pumunta rito, napromote ako bilang supervisor. Nagsipag ako sa trabaho kaya umasenso rin ako kahit nakaunti. Hindi na rin ako
nakatira ngayon sa kalsada. Kaya mo naman pala. Bakit hindi mo yan ginawa noon? Oo, inaamin ko. Naging pabaya akong asawa at ama sa mga anak natin. Noong umalis kayo, doon ko napagtanto lahat ng mga kamali ang ginawa ko sa buhay. Nakonsensya ako sa kawalan ko ng pagsisikap. At sobra ko kayong na-miss ni John Jeff. Hirap palang mabuhay na mag-isa. Aldrin, Sana, Janelle, makuha niyo naman ako patawarin ni John Jeff. Bumalik na rin kayo sa akin. Pinapangako ko sa inyo, magiging mabuti na ang buhay niyo sa akin. Hindi ko na kayo pababayaan. ewan ko, Aldrin. Hindi yun ganun kadaling pagpasyahan pagkatapos ng mga nangyari. Mag-usap muna tayo ni na Mama. Ewan ko sa'yo, Janelle. Ikaw ang magpapasya niyan. Supervisor na po ako, Mama. At maganda naman ang tingin nila sa akin. Nag-aaral po ako kung ano pa ang kulang sa nalalaman ko. Hindi ko po basta kukunin si Janelle tulad nung araw na wala akong puhunan kundi pusok lang ng damdamin. Hindi po pala pwede ang ganun, Mama. Marami po ako maling ginawa. Hindi ko na rin naman alam kung paano ko ibabangon. Hindi lang po ang sarili ko, kundi pati ang buhay namin ni na Janelle at John Jeff. Nakasalalay dito. May nabubuo na rin naman akong balak. May matagal nang gustong bumili ng lupa at bahay na ito. Magagamit natin itong puhunan, Janelle. Mama, teka lang po. Maganda ang ipinakita mong pagpupursigi sa negosyo, Janelle. Hindi ako bulag upang hindi makita ang lahat ng iyon, anak. Inaasikaso mong mabuti si John Jeff. At pakiramdam ko, parang may hinihintay ka. Sino pa ba kundi ang lalaking yan? Janelle, hindi na kita bibiguin. Oo haya naman pala, Janelle. O edi, sama-sama na lang tayo ni na Aldrin. Kita ko naman sa iyo na hindi pa nawawala ang pagmamahal mo sa asawa mo. At hindi na mawawala sa lahat ng araw ng iyong buhay. Mama? O sige, ano yon? Parang may gusto kang sabihin eh. Ano? Sabi na, huwag ka nang mahiya. Kung ano man ang nasa isip mo, ay palagay ko naman, para yun sa ikabubuti nating lahat. Isasama ko na ang sarili ko, ha? Si Mama talaga, oh. Nakikita ko po na masaya kayo rito dahil ito na ang lugar ninyo. At parang namuhay na rin po dito sina Janelle at John Jeff. Nalayo po si John Jeff sa masasamang impluensya. Sariwa ang hangin at maganda ang paligid. Oo nga po, supervisor na ako. Pero para ilipat ko kayo kung saan ako nakatira ibang-iba po yun sa aliwalas nitong lugar na ito. Ang ibig mo bang sabihin, Aldrin, ay... Oo, Janelle. Dito na tayong lahat. Ako na lang ang lilipat dito. Magre-resign ako bilang supervisor at tutulungan ko na lang ho si Janelle sa pagpapaunlad ng kapihan niya, Mama. Maglalagay rin kami ng restaurant. Kasi po, nakita kong malapit pala ito sa paradahan ng bus. Maraming turista Saan sila kakain kung walang restaurant, hindi ba? At saka malapit rin ho ito sa beach. May lupa rin ako at nakaharap sa dagat. Pwede rin patayuan ng resort yun. Parang gusto ko yan, Aldrin. Wala lang kasing nag-aasikaso, kaya hindi ko napagtutuunan ng pansin. At saka, alam mo na, nag-iisa lang ako pero ngayon na nandyan ka, edi sige, payag ako. Ha? O ikaw, Janelle, anong masasabi mo anak sa mungkahi ng asawa mo? Ha? Payag po ako, Mama.
Parang nandito na agad ang puso niya. Wala akong ibang pupuntahan, Janelle. Kung nasaan kayo, nandoon din ako. Tila dumaan na ang malakas na unos sa buhay ni na Aldrin at Janelle. Ang pagsikat ng araw ay darating kung kailan mo hindi inaasahan. Isang taon lang ang lumipas simula nang magkabalikan kayo ni Aldrin. Ang laki na ng pag-asenso ninyo. O lalo na itong negosyo ninyo, anak. Kahit nasa tapat ng bahay lang kami nagnenegosyo, marami pa rin ang tumatangkilik sa kapihan namin. At ayun, ginagawa na rin ang restaurant na gusto ni Aldrin. Masaya ako dahil hindi lang kayo ang katulong ko sa pag-unlad, kundi kasama na rin sina Aldrin at Janjep. Ay, naku, anak. Kumusta na, mahal kong asawa? Heto, okay naman. Ikaw, kumusta na yung ginagawa mong dalgona coffee? Ay, ayun, medyo nahirapan ng kaunti. Pero marami ako nagawa. Aabot yun hanggang mamaya. Marami na tayong parokyano. Oo nga eh, parang kailan lang. Hindi ganito karami ang kumakain dito. Pero ngayon, heto, tagumpay na. Oh, buti naman Aldrin at dito ka na sa Talavera nagpasyang tumira kasama ang mag-ina mo. Ayoko po kasing mawalay ang mag-ina ko sa inyo, Mama. Alam mo, labis ang pasasalamat ko sa Diyos dahil binigyan ka ng pagkakataong magbagong buhay. At gusto ko ang nakikita ko, ha? Mas masipag at mas responsable ka ngayon. Pinagsisisihan ko na po yung mga pagkukulang ko sa pamilya ko dati. At ngayon po, gusto ko pong bumawi. Handa po akong patunayan na may kinabukasan sila sa akin. Inay, Itay, O, eto na pala si Janjep. Oh, kumusta na ang pag-aaral mo, anak? top 2 po ako sa klase. Talaga? Magandang balita yan, anak! Congratulations! Proud na proud ako sa'yo, anak! Ibang ligaya ang aking nadarama sa tuwing nakikita ko kayong isang masayang pamilya. Sana tuloy-tuloy na ang inyong pag-asenso, mga anak. Opo, Mama. Tuloy-tuloy na ito. Alam nyo, Ma, hindi na kami natatakot ni Aldrin na harapin ang mga susunod na mga hamon ng buhay. Dahil naniniwala na kaming pareho na ang kinabukasan ay gaganda kung buo ang pamilya. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Kayong mga kabataan, ha? Hindi sugod ng sugod. Iba ang takbo ng buhay ngayon. Kailangan pinag-aaralan at tinitignang mabuti kung saan ka pupunta. Narito po ang ating nakasama sa paglikha ng kasaysayang ito. Ang ating mahuhusay na talent sa daigdig ng boses. Han P. Binosesan si Janelle at ang batang si Ling. Ivan Uy. Binosesan si Aldrin at si Janjep. Wendy Villacorta. Binosesan si Noemi at si Gloria. Steve De La Cruz. Binosesan si Ben, isang pulis, chief of police, si Isko at ang doktor. Hindi mabubuo ang produksyon kung wala ang writer na si Chris Senga, ang direktor na si Lucy Quinto, ang inyong pong lingkod, ang technician at editor na si Federico Fabian, naglapat ng tunog, music at siya nating mixer, si Reggie Fabian. Coordinator na si Christy Interno at ang project manager na si Action Man. Sila po ang pinagsama-samang mga talino
upang makabuo tayo ng isang magandang produksyon. Hanggang sa susunod po, mga minamahal kong tagapakinig. Pansamantala ay magpapaalam muna ako sa inyo. Promise po, maghahanda ako ng isa pang natatanging kasaysayan dito sa Dula ng Buhay. Ito pa rin po ako, ang inyong Tita Lucy. Be a letter sender. Gusto mo bang marinig ang kwento mo? Ipadala ito sa djhstudios@yahoo.com at hayaan niyong kami ang magbahagi nito sa Dula ng Buhay.